Back with us tonight is Mr. Orlando Marquez, National President of the Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, Incorporated, better known as LTAP Incorporated. How will the fare hikes in the MRT and LRT affect the millions of employees who have come to depend on them to get to and from work every day? I'm your host, Miguel Hill. Good evening, Kalando. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi, Miguel, at Happy New Year. Happy New Year din. And a Happy New Year to all our viewers. Anyway, the hottest issue of the day, friends, is the increase in the very significant increase in fares of the MRT and LRT. And this affects not only hundreds, not only thousands, not only tens of thousands, but hundreds of thousands or even millions of Filipinos. Okay? So, let's tackle the problem from the point of view of the transport sector. Okay, Kalando, itong lahat, no? Lahat dumadaing, lahat ng kilala ko, hindi lamang dito sa ating opisina, sa ating studio, no, na gumagamit, sumasakay araw-araw para makapasok sa opisina dito sa MRT at gayon din dyan sa LRT. Dahil hindi lamang daw tumaas yung pamasahe, kundi talagang sumipa pataas yung pamasahe. So very, very significant. Ito ba ay isang bagay na masasabi natin na magiging beneficial o ibig sabihin positibong pangyayari para sa inyo sa sektor ng transportasyon? Dahil siguro yung mga hindi na makaka-afford na sumakay sa MRT, di kaya sa LRT, baka bumalik na lamang sa pagsakay sa jeep kahit na minsan sinasabi nila mainit o hindi kasing kumbinyente. Sir Miguel, sa amin, hindi kami nasisiyahan. Unang-una, marami tayong kamag-anak na kapitbahay, kaibigan, na sumasakay dito dahil nga mabilis. Pero ang masakit para sa amin bilang leader ng transportasyon, kami ay binabaan ang pamasahe sa jeep. Sila mismo na may subsidy, tinaasan nila yung kanilang transportasyon. Hindi lamang po tinaas, kung hindi tinaas ng napakalaking pagtataas. Almost 50%. Aha. 100%. Okay. So yung ano ba yung basic fare dati? Tagal na rin ako. Dati ang basic nila, yung ano nila dati ay 15 pesos. Yung minimum nila. Ngayon, dahil binasi nila doon yung 15 plus 1 peso per kilometer. aha. So kung halimbawa, from Monumento to Rotonda, nadobli yung pamasahe mo. Ah, okay. Kayo ba sumasakay sa MRT o di kaya sa LRT, lalo na sa ating mga taga-subaybay dito sa Calacang, Maynila? So kung if you want to take part in our discussions, meron kayong saloobin, meron kayong reklamo, meron kayong gustong iparating sa atin at sa mga kinauukulan, you can text your questions or reactions to mobile number 0915-209-6012. Yan po ang tinatalakay natin, yung pagtataas sa pamasahe sa MRT at sa LRT. Mangyari lamang po, at least yung first name nyo po, isama nyo dun sa text at kung taga saan kayo. Para naman meron kaming gauge sa aming reach ng ating programa. At gayon din para mabigyan namin kayo ng kaukulang pagkilala. As much as possible, we will try to read all your reactions and all your questions o ano man ng gusto nyong iparating sa kinauukulan o sa publiko kaugnay dyan sa pagtataas sa pamasahe dyan sa mga tren, no? MRT, LRT. Okay. O Kalando, you were saying? Sa amin kasi unang-una, ang problema namin sa public transport, lalo na sa PUJ, taxi, private, lahat, ay yung traffic. Na sa tingin namin, parang masakit sabihin na bitawan dito sa area na ganito, na parang hindi nire-resolve ang problema ng gobyerno sa problema ng traffic. Dahil unang-una, Bagkus, gumagrabe. kumikita kasi sila ng malaki habang mas mabigat ang traffic. Mas malaki ang buwis, mas malaki rin ang kita ng mga multinational. At natutuwa yung mga dealer kaya hindi nga i-repeal yung batas na deregulation law dahil ang nakikinabang lahat ng mga refilling station na Mr. Hill, ay pag-aarian ng mga
kung hindi politiko, kapatid ng politiko. Dahil napakaraming politiko na may-ari ng mga gasoline station. Okay, itong alam natin na dito sa ating mga highway, no, doon sa ating mga main arteries dito sa National Capital Region, matagal ng traffic. Pero ewan ko if you will agree with me, no, pero itong 2014 parang lumala ng husto. Tama. Palagay ko ito dahil sa sinasabi nilang itong administrasyon na ito sa kagustuhan na magkaroon ng tangible accomplishment dahil kasi kumbaga last 2 minutes na no, malapit na yung 2016, pinagsabay-sabay. Imbes na ginawa yung proyekto from the start, ngayon lang talaga it's coming into full swing now. At ang nagiging resulta niyan dahil sabay-sabay kung saan may ginagawa, traffic. Hindi lang yun, Mr. Hill, no? Unang-una, yung salita na binitawan nila ng ating ekonomiya, ng ating gobyerno, na ito daw, traffic na ito daw yung nagpapakita na gumaganda ang ekonomiya. Ayan ang nagpapakita na may loko-loko sa Yun, mga ang pwesto. salitang yun Okay. ay sinabi ko, diretsahan, walang gamot itong sasabihin ko. Katangahan yun na salita. Yun, walang gamot yun. Kahit saan ka pumunta. Kaya dito yung sasabihin nila sa taong bayan na yung traffic na dumadami ng sasakyan at bumabagsak na ng ating ekonomiya, sasabihin mo ba gumaganda ang ekonomiya? Yun ay sakit na katangahan yun. Okay, meron mga economic watchdog, international economic watchdog agencies na gumawa sila ng kanilang sariling pag-aaral kaugnay dito sa economic impact, sa epekto sa pambansang ekonomiya netong grabing traffic sa kamay nila dito sa Metro Manila. At according to them, napakalaki ang tinatawag na lost opportunities dito. Lost opportunities. Loss of money. Ito yung mga negosyo o pagkakataon na na kumita na hindi nabubuo dahil kasi hindi nakakakilos from point A to point B yung tao. So yung loss of opportunities, embes na kumbaga tatlong customer, tatlong potential clients ang mapuntahan mo, buti na sa isang araw kung makaisa ka. Hindi lang yun na... So mobility ng ating mga businessmen, mobility ng ating local entrepreneurs. Napakalaking bagay yun, Mr. Hill, na talagang bawas sa kita ng negosyante, bawas din ang oras, nadagdagan yung oras ng ating mga mananakay dahil imbis na mag-travel kami mga jeepney transport ng yung 10 kilometers na tinatahak namin. For example, dito sa Makati, going to Taguig lang, tatakbuhin ko lang yan ng 10 minutes dapat. Magiging 30 to 1 hour ko tatakbuhin. So, gaano kalaki yung naidagdag na expenses mo? So, yung kinita mo ngayon, ipinang-abono mo lang doon sa pambili mo na sinunog mo na krudo. So, nagpollutant ka na, nagkasakit, nagbigay ka pa ng sakit, so lalaki at lumalaki yung overhead. Kaya nga dito sa Metro Manila ngayon, sir, ay mayroon na tayong sinasabi ng JICA na 2.6 billion pesos ang ating lost money. So, pera na dapat ng taong bayan, sinunog pa. Alam mo, minsan, Kalando, naiisip ko na parang minsan ayaw nilang magamot yung, ito naman Yung problema. naiisip ko lang, maaring mali ako. Pero parang ayaw nilang magamot yung problema dahil kasi alam mo naman na sinusunog na fossil fuels, sinusunog na Illusion. gasolina at diesel sa traffic, halos doble siguro for the same trip, no, for the same distance every day. Ang nakikinabang lang diyan, nakikita natin yung mga yung petroleum industry. Hindi Di ba? lang yun natin. Siguro yung gobyerno rin kumikita doon dahil kasi mas malaking taxes ang nakukuha nila pag mas maganda yung sales ng petroleum, no. I don't know, no. Siguro Sana that nga maybe a malicious way of looking at things, no. Pero it's also a fact. Sana nga mali tayo doon sa sinasabi natin, sir, Dahil unang-una, yung ang sinasabi ko, cycle po yan na pag mas matraffic, mas malaki ang fuel, mas malaki ang pollution, mas maraming magkakasakit. So pag mas maraming magkakasakit, marami ngayon ang buwis dahil magbabayad ka na, bibili ka ng gamot, magpapadoktor ka. Paano kung hindi ka nagamot, namatay ka? Tuwan-tuwa ulit ang gobyerno dahil may buwis ulit ang kabaong, may buwis ulit yung lupang paglilibingan.
Kaya, So, ito, masakit sabihin ito. Pero mga kababayan, ipagpaumanhin nyo, humihingi ako ng kapatawaran yung sinabi ko. Pero yun po yung ating tinatawag kasi, sinasabi, dahil unang-una kasi dito, Mr. Hill, yun nga lang, drugs, yung droga. Bakit hindi matigil? Ang nagninegosyo dyan ay mga tiwali na nasa gobyerno. yes. Di ba? Yung gambling lord, sinong nagninegosyo dyan? Aha. Yung mga tiwali na nasa gobyerno. Waiting lord, masyaw lord. Lahat ng illegal, kolorom, sinong nakikinabang dyan? Mga kutong, sinong nakikinabang dyan? May punto ka dyan eh. Alam mo naman, medyo nakakahiya rin na naaminin dahil ako, proud Filipino ako. Pero pag makikita mo naman talaga, sino ba naman magsasabi, o sino bang luko-lukong magsasabing hindi pa rin talamak ang korupsyon sa gobyerno? Pati yung hepe ng Philippine National Police ngayon, si Purisima, ayun, nakasuspinde because of alleged irregularity. So, although hindi natin pinangungunahan yung mga... Yung national bilibid corruption. Yun sa bilibid, yun ang susunod na sasabihin ko sa iyo. Na yung pala, yung mga mocha girls na sinasabi nila, yung mga nagagandahang mga dilag, nakakapasok pala, nagsho-show dun sa loob. Yung walang kasalanan yun, no? I mean, they provide certain services, entertainment services. Pero sa isang banda, saan pa namang kulungan ng... parang hotel pala yun. Basta meron kang pambayad, ibang-iba ang trato sa'yo. Hindi naman natin sinasabi na dapat i-torture nila yung mga tao, no? Or treat them inhumanely. Pero a prison should... is punitive in nature, di po ba? Anyway, baka ang pinag-uusapan natin yung supposedly unfair fair hike sa MRT at LRT. Pero hindi natin maiiwasan na hindi rin pag-usapan itong mga ibang mga side issues na ito dahil may kinagagawan din, lalo na ito sinasabi natin sa traffic sa transport sector na kaya't maraming tao ang gusto sana sa MRT at sa LRT because it saves them time, no? Dahil talaga naman mas mabilis at mas maginhawa ang travel sa taas. Pero kung dodoblehin mo naman ang pamasahe, baka hindi na ma-afford ng mga ibang tao. Di po ba? Hindi lang yun, Mr. Hill, Unang-una, yung pong ating PNR, yung Philippine National Railways, dapat dinevelop natin ng napakaganda na 2 lanes ang PNR natin. Yung train. Train, yung PNR. From Manila to Legazpi, di ba? Parang From basurero Manila, na ang kondisyon from ng mga... Manila to La Union. Anong ginawa? Pinutol, ginawang squatter ng bahayan. So dapat dinevelop nila ito dahil ito yung napakalaking itutulong sa ating ekonomiya dahil lahat ng bansa na napuntahan natin, dinidevelop at inaayos yung kanilang train. Dito hindi, pinapatay. Okay, sa